Magandang umaga mga kaibigan. Gusto ko lang sabihin sa inyo na malapit ang maubos ang oras ko. Kaya ang gusto ko, baka daw ito lumabas sa katawan ng anak ko, ay ipapakita ko sa iyo, sa inyong lahat, kung saan yung pinaglibingan ni Junji. At gaya ng aking sinabi sa inyo kahapon, mabubuhay ulit ang inyong idol na si Junji. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan siya nilibing si Daniel. Ito lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Alam ko na mabubuhay talaga si Junji. Kaya samahan niyo ako sa video ni Jigo, sa aking anak. Kasi ramdam ko malapit lang dito ang pinaglibingan ni Junji. At siguro ko sa inyong lahat, ang lahat na makita sa video na ito ay hindi makapaniwala. Tapusin nyo ang video na ito dahil meron ko yung makikita sa isang himala. Mabuti ay nagkaroon pa ko ng konting oras, kaya umabot pa tayo ng umaga sa katawan ng anak ko. Ang oras natin ngayon alas 6 ng umaga. Kaya ngayon matunghayan ninyong lahat kung saan nakalibing si Junji. At siguro ko na kayong lahat ay hindi makapaniwala sa makita nyo ngayon. Hindi ko sinabi na ako ang bubuhay kay Junji. Basta ang alam ko, mabubuhay siyang muli. Kaya ngayon, samahan niyo ako sa video ko. Kunti na lang ang oras ko. Mabuti nakahanap ako ng paraan para ma-extend pa ang oras ko sa katawan ng anak ko. Kasi gusto ko, bago ako makalis dito, ipapakita ko sa inyo muna kung saan nakalibing si Junji. At doon nyo malalaman na totoo talaga ang aking sinasabi sa video ni Jigo kahapon, na si Junji ay mabubuhay muli. Pagpasensahan nyo na ako mga kaibigan, kasi gumagawa lang talaga ako ng paraan para makapasok ako sa katawan ng anak ko kahit hindi pa pwede. Pero kahit ganun pa man, kahit maliit lang ang oras ko na pagpasok ko sa anak ko, gusto ko makatulong ako. At gusto ko rin paalam sa inyong lahat na si Junji ay muling mabubuhay. At ngayon, papakita ko sa inyo kung saan nakalibing si Junji. Kung nakaalay lang sana ang aking anak sa akin, gustuhin ko man anumang oras, pwede ako makapasok sa katawan na ito. Pero dahil hindi pa siya nakapag-alay, pasintahan nyo muna mga kaibigan, kasi ako mismo ay gumawa lang ng paraan para makapasok dito. Yang kahoy na yan, alam ko
malapit na kung saan nilibing si Junji. Dalawang kahoy yan, nasa likuran ng isa. At doon banda sa unahan, dyan na yung libingan niya. Kahit meron tayong masagupa dyan, wala akong pakialam. Ang pakay ko ngayon, hanapin kung saan nakalibing si Junji. At kung meron mang kalaban, tatapusin ko rin. Kaya ikaw, Supremo, alam ko, makikita mo ang video ng anak ko. Umanda ka sa akin kapag makaalay na si Jigo. Sa ngayon, dahil malapit nang matapos ang oras ko, kung mapakita ka ngayon, haharapin kita. Pero kung hindi, ibig sabihin luwag ka. Alam ko, makikita mo ang video na ito. Kaya hiling ko ngayon, magpakita ka sa akin. Ako ay nanawagan sa iyo, Supremo. Kung sa tingin mo ay galit yung mga kasamahan ng anak ko, at kung sa tingin mo ay takot sila sa iyo, harapin mo ako. Ngayon din. Huwag kang luwag. Sa mga viewers sa Jigo dyan, sana ay may makatulong sa kanya para makapag-alay siya sa akin. Kasi alam niyo naman, kapag ako makapasok sa katawan ng anak ko, malaki talaga may tulong ko sa mga hunter. Alam ko marami na nakakilala sa akin, kaya pasensya mo na kayo ngayon. Kasi sobrang liit lang talaga ng oras ko dito sa katawan na ito. So ngayon, maglakad na tayo. Hanapin natin yung pinaglibingan ni Junji. Ngayon pa lang, alam ko na nabuhay na si Junji. Pero hindi ako sure kung safety ba siya sa muling pagkabuhay niya. Kung nakapag-alay lang sana yung anak ko, ngayon din, masusundan ko sila. Kahit saan man sila magpunta. At pati ang Supremo na yan, malalaman ko rin kung saan siya. Ngayon, napakita ko lang sa inyo ay yung pinaglibingan. Basta alam ko, wala na si Junji dyan sa pinaglibingan ni Daniel. Alam ko, itong puno na ito, nakita niyo ito sa video ni Junji. Pati yung puno na yan, diyan iniwan si Junji ni Daniel. Diyan siya namatay. Ngayon, makikita na ninyong lahat. Sabi ko sa inyo kapon, huwag kayo mag-alala. Kasi mayroong isang bala na mangyayari sa katawan ng Junji. Ramdam ko na, malapit na dito. Maya-maya, 15 oras naman talaga, lalabas na ako sa katawan ng anak ko. At abiling ko lang ay makapag-alay sa akin para makabalik ulit ako sa katawan ng anak ko. Dahil alam ko, meron pang mangyayari hindi maganda kay Junji, kay Bibi Lemuel, kay Daniel. Huwag niyong kalimutan, mga kaibigan, ang aking sinasabi. Kasi
Meron akong nakita masamang pangitain sa kanilang tatlo. Si Junji, si Daniel, at saka si Bibi Limwell. Merong nangyayaring hindi maganda sa kanila. Nakikita ko na ang nangyayari sa kanila. So ngayon, ngayong oras na ito, ngayong araw na ito, mabubuhay si Junji. Ito na ang pinagiging ni Junji. Wala na sa dito. Ito yung sinabi ko. Diyan nakalibing si Junji. Ito yung pinaglibingan ni Daniel. Kung makikita ninyo, wala na. Ito yung sapa. Kung makikita nyo mga kaibigan, butas na lang ang nandito. Wala na si Junji. Hindi ako pwede magkamali. Dito nakalibing si Junji kahapon. Diyan nililibing ni Daniel. Pero ngayon, tingnan mo, wala na ang laman. Ito ang pinaglibingan niya. Kaya ibig sabihin, buhay si Junji. At ito yung bulaklak ang nilagay ni Daniel sa libingan ni Junji. Ngayon, alam niyo na. Hindi man ako ang bubuhay kay Junji. Ang importante, ngayon pa lang, alam niyo na na mabubuhay ulit si Junji. Kasi kahapon habang siya ay patay, nakita ko ang kanyang kaluluwa. At doon nakita ko na kailangan siyang ibalik sa kanyang katawan. Ito, panoorin nyo. Gagawa ko ng orasyon dyan. Sa libingan na yan. Para kapag nakita ulit ni Supremo, yan, libingan na yan. Wala siyang gagawin. Wala siyang magagawa. Na kung ano man. Lalagyan natin ng orasyon yan. At kung meron ng mga vlogger na makakita dyan, safety na sila dito. Kaya ngayon pa lang, lagyan ko na ng orasyon yan. Wala na si Daniel dyan. Si Junji, buhay na. Dalawa lang ang pipilian nyo. Buhay na si Junji or kinuha pa siya. Pero alam ko mabubuhay talaga si Junji. Yan ang ipasok nyo sa isipan nyo, mga kaibigan. Mabubuhay siyang muli, gaya ng aking sabi kahapon pala. Ngayon, kita natin dyan, lagyan natin ng konting orasyon para safety ang lahat ng makahanap dyan sa libingan na yan na mga hunter.
operasyon. Ayan mga kaibigan, wala nang laman. Yan yung bato na nilagay ni Daniel sa may bandang ulo. Yan, pati yung bulaklak na binigay, ilagay niya. Ang huling pagkabuhay ni Junji. Ngayon, lakad-lakad tayo dito sa bilis. Pero wala pa ko nasagap ng mga kalaban dito. Malapit lang maubos ang oras ko. Kunti na lang talaga. Maubos na. Kaya kailangan kong maghanap nang wala masyado mga bato. Makapaglabas ko dito ay mauntog ang ulo ng anak ko si Jigo. Kaya kailangan ko itong alagaan. Kasi alam ko paglabas ko dito ay mahimatay siya. Ang totoo mga kaibigan, hinihiling ko talaga sa anak ko na maalaya niya ako. Para anumang oras gustuhin man niya na papasok ako, anong oras ay pwede akong pumasok. Doon talaga ang hiling ko sa aking anak na makaalay sa akin para makatulong ako sa mga antil na nangailangan ng tulong. Sa ngayon na hindi pa siya nakaalay, pasensyahan niyo muna ako. Kasi kung kanya lang talaga maubos ng oras ko. At hindi ko alam kung makabalik pa ako sa katawan na ito. Pwera na lang kung makapag-aalay sa sakin. At ito pa mga kaibigan, gusto kong malaman nyo na kahit matagal na akong patay, matagal lang panahon, hanggang ngayon gusto ko pa rin makatulong sa mga vlogger na ito. Alam ko marami pang hindi nakakilala sa akin ang vlogger, pero sa mga viewers ni Jigo dyan, alam ko marami na nakilala sa akin. Kaya nga hinihiling ko sana po na mag-alay siya, pero lagi niyang sinasabi sa akin na hindi niya kaya mag-alay ng kambing. Kaya yan ang dahilan kung bakit hindi ako makapasok sa kanya kahit gustuhin ko. Mabuti ngayon, kahit ayaw ng aming kasamahan na kulto, kasi marami pa kayo hindi alam mga kaibigan, kami na mga kulto kahit patay na kami, meron kaming leading. Ngayon nyo palang malalaman ito, sasabihin ko sa inyo. Kapag kami ay patay na, hindi kami basta-basta papasok sa katawan ng tao. Kasi nga, meron kaming mga pinagbabawal. Kaya gumawa ako ng paraan para makatulong man lang kahit papano. Malapit ang maubos ang oras ko. Gaya ng sinabi ko, bago ko alis dito, ipapakita ko sa inyo ang pinaglibingan ni Junji. At yun na, makita nyo na. Ramdam ko na, parang tinatawag na ako na mas nakakataas pa sa amin. Kaya hanap na ako ang lugar na wala masyadong bato para hindi maantog yung ulo yung anak ko.
Dito, okay na siguro to. Patawad mga kaibigan. Gustuhin ko man na magtagal sa katawan ng anak ko. Pero mawawala na talaga. Kailangan ko nang umalis sa katawan na ito. Hanggang sa muli mga kaibigan. At sana makaalay ang anak ko para anumang oras ay pwede ako makapasok sa katawan niya. Kung paano mga kaibigan, iiwan ko ng katawan ng anak ko dito. At ako ay aalis na. Huwag kayong mag-alala. Kasi magigising naman kaagad yung aking anak sa pag-alis ko dito sa katawan niya.